Magkano na nga ba ang latest na pamasahe ng mga sasakyan at ng pasahero from Matnog Port in the province of Sorsogon all the way to Cebu? Kaya sa vlog natin ngayon, we will start our endurance moto adventure from Taguig City, Metro Manila hanggang makarating ng Cebu. Share ko sa inyo ang ating mga naging challenges and experience sa mahabang biyahe na ito. Balik ka ulit dun sa Light Ferry na ticketing office para kukunin mo yung ticket mo, tapos babalik ka na naman ulit dito. Di ko alam kung bakit tinawag na one-stop shop to. Tapos ang hindi nila kasi mahaba yung pila, dapat doon na ginawa yung one-stop shop sa dulo. Biglang nag-burn out dito sa loob ng ng terminal. Dami mga tao. Buti na lang medyo umaga pa. Pero kung mga tanghali ito, sigurado napakainit dito. Ayan guys, time check tayo. 7:40 AM in the morning. Dapat alas 12 ng madaling araw tayo aalis. Kaya lang sobrang delayed na talaga. Nga. Guys, sa mga hindi pa nakapanood ng vlog natin sa To Go Ferry from Manila Port to Cebu, panoorin nyo, especially sa mga mahilig mag-travel na may dalang sasakyan, lalong-lalo na sa mga nakamotor. Naku po, ang daming nawindang ang utak sa vlog natin na yun dahil sa mga pasikot-sikot na proseso ng To Go dyan sa Manila Port. Sobrang hassle sa pag-book pa lang ng ticket, tapos dagdagan mo pa yung kotong ng guard sa port ng Cebu. Mario Joseph talaga! This time, dahil nabasa natin ang ibang comment ng mga avid viewers and subscribers natin, susubukan naman natin ngayon ang Matnog Port going to Cebu. Mind you guys ha, alam natin lahat na mataas ang presyo ngayon ng gasolina. So expected na natin na mataas din ang pamasahe sa barko. Kung inaabot tayo dati ng 8,359 pesos sa To Go Ferry from Manila Port going to Cebu, malamang ngayon ang pamasahe ng motor at passenger ay more or less nasa 10,000 pesos na. Ang tanong ngayon, magkano naman ang RoRo from Matnog Port to Cebu? Maayos ba ang proseso sa Matnog Port? Kaya mga ka-wonder, huwag kayong bibitaw at panoorin nyo itong video natin hanggang sa dulo. Dahil tinanghali tayo ng gising, 10:30 AM tayo nagsimulang bumiyahe. Kaya ang pinili nating ruta ay dito sa Pililla, Rizal. Although mas mahaba ang ruta na ito compared kung dyan tayo dadaan sa Alabang, San Pedro at Calamba. Pero itong rutang ito ang walang masyadong traffic. At higit sa lahat ay presko ang daan dito dahil sa dami ng mga puno. So yan guys, nag-stop over muna tayo dito sa Jollibee, Lukban, Quezon Province. Dahil di pa tayo kumakain. So may git almost more or less 4 hours yung biyahe natin. So pinalitan natin yung bag dati, yung kulay blue. So itong nabili nating bag is waterproof. So perfect siya kung nagmamotor ka. Kahit mabutan ka ng ulan, hindi ka matatakot na mababasa yung mga gamit mo sa loob. Ayan, naka-order na pala tayo ng 1-piece chicken at 1-piece burger stick with rice. May kasama ng soft drinks. So ito yung tanghalian natin ngayon. Pasado alas 2 na. Actually, hindi lang tanghalian. Breakfast sa katanghalian na ito. Brunch. Hey guys, no, ganito yung setup natin dito sa bag natin. Dito natin siya nilalagay sa harapan para mag-balance yung bigat. May laman tong bag na to at may laman din dito sa ating U-box sa likod. Guys,
Kagandahan talaga dito pag dito ka dadaan sa Old Sigsag Road o sa tinatawag nilang Bitukang Manok. Napakalilim dahil maraming mga puno dito. Ayan guys, dahil inabot na tayo ng dilim, time check tayo, it's 7 in the evening. Nag-stop over na tayo dito sa, anong pangalan ng ano na to? Lodge and Restaurant. Yan, dito sa Barangay Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte. At dito naman yung kwarto natin. Ba? Okay din pala itong kwarto natin ah. Malinis. Toothpaste, toothbrush, may sabon, may tuwalya, kumot. Banyo check tayo. Banyo check. Okay. Laki-laki rin pala itong banyo. Pwede na. Malinis. Ayan, eto pala ang name ng lodge nito. FB page nila sa Facebook is Marvin BM Lodge and Restaurant. Marvin pala ang pangalan kasi hindi ko nakita dun sa labas. Ayan guys, buti itong napunta nating lodging house dito. May kainan na rin. So pwede ka nang umorder ng pagkain dito. Ayan yung in-order natin is pag nandito ka talaga sa Bicol, hindi pwedeng hindi ka order ng Bicol Express. The next day. Good morning guys! Nakaligo na tayo at nakapag-ready na rin ng ating gamit dahil bibiyahe pa tayo ulit papunta ng Matnog Port, which is around 8 hours pa ang biyahe, kaya maaga na tayo nagising. Time check natin sa cellphone natin kung anong oras na. Ayan, it's 4:59 AM in the morning. Sakto, alas 5. Bibiyahe na tayo kasi mababa pa yung biyahe natin. Let's go! Ayan guys 5 AM in the morning. Medyo maliwanag na konti. Guys, andito na tayo ngayon sa Kamalig Albay. Natatakpan lang yung Mount Mayon kaya hindi natin masyado nakikita. Nag-stop over muna ako dito sa Hieronymous Resto and Cafe. May nakalagay kasi special pinangat. Anong meron sa pinangat? Guys, alam nyo, every time na dumadaan ako dito sa Kamalig Albay, nakikita ko itong tinatawag nilang special pinangat. Yan. Tikman natin kung ano yung lasa. Diba? Ayan, umorder namin pala ako ng isang mais pinyelo. Time check tayo. It's already almost 11 AM na in the morning, no? Magta-12 na rin. So, nag-stop over na tayo dito sa Kamalig para kumain. Ayan, gusto ko itong matikman itong pinangat na to. Ayan. Tikim muna tayo guys, no, kung talagang masarap. Ayan. Kuha muna tayo ng konti. Dahon. Bakit ganito? Puro dahon. Saan yung pinangat? Dahon talaga. Dumi na
sa isip ko, pinangat na isda. Puro dahon eh. Ayan oh, nakailang slice na ako. Puro dahon yung nakikita ko. Pero anyways, tikman natin. Siguro itong dahon na to is dahon ng gabi. Similar siya sa laing. Tikman natin. Hindi ko natikman yung isda. Ayan. Dahon niya siya, parang laing nga talaga siya. Kalasa niya talaga yung laing. Maanghang siya. Tapos parang nalalasaan ko yung gata. Manamis-namis. Guys, kain na tayo. I'm hungry. Yan guys, oh, kung nakikita nyo to, hindi ko lang alam kung ito ay overpass. Pero sa tingin ko matagal na itong ginawa eh, kasi tingnan nyo yung kulay oh. Hanggang dun lang. Hindi na tinapos. Ano kayang project na to? Ito sa Daraga Albay. After lang ng Kamalig, makikita nyo ito. Sa tingin ko overpass ito eh. Kaya lang, hindi tinapos. Sayang ang pera. Budget na ginamit dyan. Hindi pa tayo nakarating doon mismo sa may Matnog Port, no? Merong one-stop shop dito. Siguro dito binibili yung mga ticket. Magtatanong tayo kung saan tayo makabili ng ticket. Station. Ano po? Good afternoon. Ma'am, may dala po akong motor papuntang Cebu. Windowan mo na. Sir, good afternoon po. Papuntang Cebu, may dala akong motor. Yung may na ba na kayo, sir? Ano po? Yung kinakaw ng checkpoint ko, nakahinto po kayo. Wala man ng checkpoint ko. Kinakaw ng checkpoint ko doon, sir, yung ganito. Kasi kailangan nyo mag-secure muna nito. Kailangan muna nyo, sir, mag-register. Doon sa pinakaw ng checkpoint, lahat ng mga tatabit po, puntang Samar, Pasibo, kailangan po pakiregister muna doon. Okay. So after po daw, dito na po sa Cebu. Opo. Tanong ko lang sir, anong oras kayong schedule ng papuntang Cebu? Ito po, sir. Yung oras, sir, alas 12 ng tanghali, tsaka alas 12 ng gabi. So mamaya, meron. O ito, sir, i-kontakin nyo muna to, sir. Ito sir. I-contact nyo muna, sir, yung Pasibo. Ito, sir. Tawagan nyo po muna to. Itong number? Tawagan nyo po, sir. Para makapagpuan na kayo mamaya. Kumuha na kayo, sir, ng number, tapos daanan nyo dyan, sir, sa may basketball court. Yung ticketing ng light ferry. Thank you. So kailangan pala muna natin kumuha ng number dun sa first na checkpoint. Very confusing siya, no? Kasi wala man lang may instruction doon na doon pa lang dapat hinihinto na yung lahat ng mga sasakyan. Ganun talaga. Ganun ang proseso. Kaya lang magtataka ka eh. Bakit hindi na lang, dito na lang lahat? Isang ano na lang, no? Alam niyo na guys, only in the Philippines. Hiwa-hiwalay. Anyway, at least nakikita nyo kung paano yung proseso dito Sipin mo, papara ka pa pala doon. Bakit hindi na lang sa isang lugar na lang lahat, no? Pilipinas! Ang hirap mong mahalin. Ang tatalino nila. Ang tatalino ng mga nag-iisip sa atin. Matatawa ka na lang.
Nakalagay one-stop shop pero hindi pala one-stop shop. Pero ko lang bakit ganito tayo. So kailangan natin bumalik doon kasi may checkpoint ka daw doon. Kukuha daw muna tayo ng number doon. Tapos yung ticketing office nila, Starlight Ferry pala, may biyahe papuntang Cebu alas 12 ng tanghali at saka alas 12 ng hating gabi. Doon din yung ticketing office. Grabe. Di ba pwede sa isang lugar na lang yan lahat? Bakit pa pag-iwalay-walayin pa? Ilagay yan sa isang malawak na lugar. O, doon na. Yan ang one-stop shop na sinasabi dapat. Hanapin natin ngayon yung Starlight Ferry. Ito na yung ano, tatanong tayo. Boss, dito po ba yung kinukuha yung number? Queuing number? Oo. Doon pa sa malayo. Doon pa? Pinakaon ng ano? Layo pa. Tingnan mo ha. Ang bayan kong Pilipinas. Pato ng simbahan. Nakuha yung queuing number. Boss, saan kumukuha ng queuing number? Doon pa, pahigit. Doon pa sa unahan pa. Unahan pa, yung unang ano, stasyon. Malayo pa? Oo, may dito naman to. Thank you. 2,000 years later. Ngayon naman lang yung ano mo. ORCR, saka driver lens, wala man dyan mabayaran. Ayan guys, no? Ang layo. Karating ka na doon. Sir, karating ka na doon. Oo. Tapos pinabalik ako dito. Pugay ka na, lahat po ng matawid na talaga dito. Bakit bakit pwede naman sa isang lugar na line yan? Di po kasi pag, alam mo yung pag-tag season, di ba? Oo. Marami yung panakay. Magkukumpulan lahat doon. Dapat yung doon, nandito lahat. Wala na doon, dito na lahat. Para kahit mahaba yung ano, di ba? Isang ano na Kasi lang. yung iba, may lusutan paano doon, lusa, pagdating na naman doon, papabalik eh. Di ba? Hassle sa mga ano. ORCR, saka driver license, saka contact number. Ano pa na yun, natakpan yung kanino? Datingin po. Motor po. Thank you po ma'am. Ayan guys, nakakuha na tayo ng number. Pakita ko to sa inyo. Etong lugar na to, natatakpan to pag may mga truck. So, ang pinaka-landmark nyo ngayon, makikita nyo tong simbahan. Ayan. Ayan oh. Tapat lang ng simbahan na to. Kasi ito guys, pag nakapila na yung mga truck dito, hindi na to nakikita. Yan oh, may nakalagay, queuing station. So kailangan nyo munang kumuha ng ganitong number para maisakay nyo yung mga sasakyan ninyo. Dahil no? Hanapin lang natin yung ano, yung shipping office. Okay. One eternity later. Matnog Tumaya. Ito yung bagong ano nila ngayon guys. Guys, hindi rin pala makabili ng ticket ng barko kasi kailangan daw muna tatakan o lagyan ng stamp ang queuing number. Kailangan natin bumalik ulit doon sa one-stop payment station nila. Guys, isusurrender natin dito yung ating queuing number. Cebu kayo sir, direktang Cebu. Light ferry po yan. Opo. Alam niyo po yung ticketing office nito sir? Ayun doon, malapit sa Sa may Common Court. After niyo po doon sa may light ferry, pupunta po kayo dito sa may window 16 para sa LGU sa terminal.
Guys, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis ako, maiiyak ako eh. So isipin mo, pagkatatak, balik ka ulit dun sa Light Ferry na ticketing office para kukunin mo yung ticket mo, tapos babalik ka na naman ulit dito. Hindi ko alam kung bakit tinawag na one-stop shop to. Ayan, so magkahiwalay yung pamasahe ng motor sa yung pamasahe ng tao. Bali ang total na bayaran ko is 5,498 here sa Matnog papuntang Cebu. Ayan guys, after natin magbayad ng ticket, babalik na naman tayo dun sa tinatawag nilang one-stop shop. So dito yung next. Magkano po? Ayun pa. So ito naman ngayon is terminal fee. 30. Na 65. So may bayad pa. Katak na lang dito. Okay. Yun. So, yun na yun. Lahat ng proseso, guys. Galing doon sa one-stop shop, pagkatapos nyo mag-process ng mga papeles doon, papunta dito sa Matnog Port, malayo pa. Ikaw man daw nasawa, ano mo makulugan ulo. Kusgad na lang po. Kusgad. Susword. After natin magpa-stamp ng papeles sa Coast Guard, maghanap na tayo ngayon ng parking sa motor. Tambay muna tayo dito sa loob ng terminal dahil mamayang 12 pa ng hating gabi ang alis ng ating barko. The next morning. Ayan, tingnan nyo guys. Biglang nag-brown out dito sa loob ng ng terminal. Daming mga tao. Buti na lang medyo umaga pa. Pero kung mga tanghali ito, sigurado napakainit dito. Time check tayo. 7:40 AM in the morning. Dapat alas 12 ng madaling araw tayo aalis. Kaya lang sobrang delayed na talaga. Nga. Guys, update lang tayo. Yung Light Ferry na papuntang Cebu may sira. Yung barko, inaayos pa nila. Hindi natin alam kung anong oras alis. Ayan yung mga barko na nakadaong dyan ngayon. Dito sa kaliwa, yung Santa Clara Shipping Corporation 1. Tapos itong O1, Owen Gun. Tapos yung pangatlo, yun yung Light Ferry na supposedly sasakyan namin. Kaya lang nasira. So pangapat, Santa Clara. Pero may paparating naman daw na barko ngayong alas 11. Yung Liu 1. Papuntang Cebu din yun. Nag-text na sa atin yung Light Ferry na pwedeng sumakay doon. Hindi rin ako nakasakay guys sa Liriuan kahit may na-receive akong text message galing sa ticketing office nila. Sa totoo lang, walang proper instructions at coordination ang light shipping company sa kanilang mga pasahero. Maghapon kaming lahat nag-antay dito sa terminal port. So ito yung barko na sasakyan natin. Light Ferry 6. Time check tayo 4:13. Pero hindi pa alis to, pinapasakay pa lang yung mga pasahero. Sobrang delayed na, no? Ito guys, ang latest update ng mga pamasahe.
Sabi ni Kuya, dahil na-delay yung barko, mayroon silang free meals. Pero pag hindi na-delay, walang free meals. At syempre, bumili na rin ako ng isang cup noodles kasi gusto ko may sabaw. Punta na po yung pinagawa. Ha? Hindi pa rin tapos. Parang ginagawa pa din. Oo, baka bukas pa tayo makaalis nito. Kain na tayo. Ito yung ulam nila na binigay sa amin. Kanin. Isang pirasong klug, isang maliit na hotdog. 9:43 PM na ng gabi nang payagan ng light shipping ferry ang pagpasok ng mga sasakyan. After ko lang maipasok ang aking scooter, diretso tulog na kagad ako. Sa tansya ko, nakaalis ang barko before or after 11 PM. The next day. Good morning guys. Magising lang natin. Time check tayo. It's 6:17 AM in the morning. Hey, keep in touch. Yeah. Thank you lang. Thank you. Finally, nakarating na tayo dito sa Maya Port dan Bantayan sa probinsya ng Cebu. Ito na yung pinakadulong norte ng Cebu. At para naman makarating tayo ng Cebu City, kailangan pa nating bumiyahe ulit ng another 3 to 4 hours. Ayan guys, hopefully nagustuhan yung video natin ito. Before I forget, shout out to our new friend Terry from the USA. Such a wonderful guy. We shared the same travel passion on a motorcycle. Thank you so much, Terry. Nice meeting you, buddy, and ride safe always. By the way, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang dito na lang muna tayo ulit mga ka-wonder. See you on our next adventure.